Ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide ngayong umaga. Panggigipit umano ni Senator Lacson, pinanindigan ni dating Police Colonel Cesar Mancao. Solicitor General sinisi naman ng kampo ng mga daser. Sana bigyan na ako ng space Ito pa, ipitin pa ako. Buhay ko pa ngayon medyo in danger. I've laid the blame on the Solicitor General for not having joined us at the Supreme Court, which was the basis for the Supreme Court to dismiss the case that we filed. Recognition sa magandang performance ng Pilipinas, nasundan pa. Positive outlook sa investment grade rating ibinigay ng Standard & Poor's. Ang Pilipinas pangatlo pa rin sa mga bansang pinakadelikado sa mga media at yaman naman ang Pangulong Aquino nabawasan noong 2012. Balitang negosyo, mga may kapansanan sa Bulacan. Binigyan ng puhunan ng Department of Labor and Employment. At abroad, 60 minero pinangangambahang namatay sa gumuhong gold mine sa Sudan. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Unang boto ko para sa maaasahan at disenteng hanap buhay. Sakay na! Isang boto ko para sa napapanahong edukasyon. Boto kami kay Brother Eddie Villanueva, isang taong maaasahan at mapagkakatiwalaan. Tulong-tulong tayo. Walang iwanan sa umangat na bayan. Ito po si Brother Eddie Villanueva, number 31 sa balota para Senador. Political ad paid for Tangon, Pilipinas by BP, BPM, Strata 2000, Ortigas Center, Pasig City. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na maundoy, mga Sendong at mga Pablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People's Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo. Nandyan ang Barangay Kabuhayan Act at Micro and Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto, number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Political ad paid for and by Loren Legarda, Boni Serrano Avenue, Quezon City. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Kahit mura para sa mga tao. Jack and Grille, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Grille, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Grille, numero 12 sa balota. Jack and Grille, kay Jack and Grille, ox na ox tayo. Political advertisement paid for Jack and Grille, Macrina Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Roses Avenue, Makati City. Narito po si Susan Roses, humihiling sa inyo. Minsan ko na siyang inendorso. Nagampanan niya ng maayos ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ngayon muli ko siyang idinudulog sa inyo. Muli nating ihalal si Cheese Escudero sa Senado. Cheese Escudero sa Senado. Escudero magbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City.
Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama, bilang na ang mga araw. 10 araw na lang, eleksyon na. Matatapos na kaya ang political dynasty sa ating democratic country? Mission 2013, Boboto Ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Biyernes na ngayon, Mayo 3, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wang de la Peña. Tayo po'y live na live sa DCWT 540 RMN Baguio 94.1 Power Radio RMN Diet DXCC 828 RMN Cagayan de Oro at sa DXMD 927 RMN General Santos. Live international via www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Walang nakikitang hustisya si dating Police Superintendent Cesar Mancao matapos na masangkot sa pagpatay sa publicist na si Salvador Bobby Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito noong November of 2000. Sa interview ng RMN kay Mancao, sinabi nito na talagang gusto siyang pahirapan at gipitin ng kampo ni Senator Ping Lacson. Ito talagang injustice para sa akin eh. Ako nga, di sa kusina, wala ako nakuha sa servisyo ko, kahit mga kuha ng benepisyo. Nasira ng buhay ko, nagkaiwala na kami ng pamilya ko. Ganito pa, ikukonvict pa ako sa kasalanan, sa hindi ko talagang kasamang ginawang itong pag-akusa sa akin. Talagang, itong pangyayari ito, nakikita ko ng hand ni Senator Lacson. Kasi, nag-reach na nga kami ng hand for reconciliation sa kanya, hindi pa rin niya talaga pinaunlakan eh. Nanay ko na, kapatid ko sa opisina, kapatid niya, 3 beses ko na nga parating na ganun nga. Saka anak niya, kinausap ng abogado ko, may sinabot pa akong kinausap para sa kanya. Meron pang classmates ko rin nag-usap para talagang nakikita ko na pahirapan ako at iba pang gustong nangyari sa akin. Pinagdarasal din ni Mancao na sana ay makamit ito ang hustisya kung saan nakiusap din ito kay Pangulong Noynoy Aquino na tingnan naman ang kanyang nagawa sa bayan. Pinagdasal ko pa ako sana kung silang medyo makatulong kasi sa ngayon talaga, alam mo, wala na ako isang kusing nakuha sa servisyo, malayo na ako sa pamilya, wala akong trabaho, wala akong pagkitaan. Alam mo, mga kaibigan natin, nawawala na sa mga itong panahon. At maasa pa rin po ako kung sakaling meron pa rin po makatulong. Pag-usap po sana sa Pangulo. Sana tingnan naman. Ayaw ko naman makasila sa bansa natin. Laki na akong pinandar po mapaayos po ang bayan kahit paano sa anti-criminality efforts. Talagang sinipag ko naman ding maging mabuting mamamayan tao sa serbisyo. Sana tingnan naman na huwag naman masyadong paguran yung ibang tao dyan na vindictive masyado. Si dating Police Superintendent Cesar Mancao sa interview ng RMN. Sinisi naman ang kampo ni Paunang Pamilya Dacer ang Solicitor General na siyang may pagkukulang kung bakit hindi ho naresolba ang petisyon ng Dacer Sisters hinggil sa Dacer Corbito double murder case. Sa interview ng RMN kay Attorney Demetrio Custodio, abogado ng Pamilya Dacer, naniniwala siyang walang kasalanan ng Korte Suprema kung na-dismiss ba ng kaso ni Glenn Dumlao at Michael Ray Aquino kaugnay sa pagpatay sa publicist nga na si Bobby Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito at pinawalang sala naman si Senator Panfilo Lacson. Anya, kung tinulungan sila ng Solgen ay uusad ang teknikalidad ng naturang kaso. If the Solicitor General had simply joined us in the petition for review that we filed with the Supreme Court, ay hindi po sana madidismiss yung technicality ng ang kaso na yun. Bagkos, yun sana ay na-resolve dun sa merito ng kaso na yun. So, I've laid the blame on the Solicitor General for not having joined us
at the Supreme Court, which was the basis for the Supreme Court to dismiss the case that we filed. Sayang, kasi kaya doon nga nanghihinayang yung mga Daser siblings at sana nabigyan man lang ng tamang panahon para ma-resolve ng Korte Suprema yung kanilang petition. Sa kabila ng pagtakas ni dating Police Superintendent Cesar Mancao, hindi nawawala ng pag-asa ang kampo ng pamilya Daser na mabibigyan ng katarungan ang Daser Corbito double murder case. Ipinagutos na ni Pangulong Noynoy Aquino naman ang investigasyon sa pagtakas ni dating Police Superintendent Cesar Mancao. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lascerda, nais ng Pangulo na malaman kung bakit nakatakas si Mancao mula ho sa kustodiya ng NBI. Tiniyak naman ni Lascerda na mapaparusahan ang sino mang responsable o nagkulang kahit nangyari ang pagtakas. Maliban sa manhunt, inalerto na rin ang palasyo ang lahat ng ahensya para hindi makalabas ng bansa si Mancao. Sa ngayon ay tinuturing ng pugante si Mancao matapos itong tumakas nga sa NBI. Batay sa kuha ho ng CCTV ng NBI, 1:14 ng madaling araw ng Huwebes, nang tumakas si Mancao, dala yung isang bag. Sa ikalawang pagkakataon ngayong taon, ay tumanggap na naman ng investment grade rating ang Pilipinas mula sa dating B positive na may positive outlook. Iniangat ng Standard & Poor's ang credit rating ng bansa sa 3 B negative. Ang S&P ay isa sa 3 pinakamalaking credit rating agency sa mundo. Ayon naman sa Standard & Poor's credit analyst na si Augusta Bernard, ang upgrade na ipinagkaloob sa Pilipinas ay bunsod ng papalakas na external profile ng bansa, bahagyang paggalaw ng presyo ng mga paunahing bilihin at bumababang pagdepende ng gobyerno sa foreign currency debt. Sa opisyal na pahayag ng S&P, pareho nitong pinuri ang pamamalakad ng nakalipas at kasalukuyang administrasyon. Sinabi pang inaasa na magpapatuloy ang pagpasok ng remittance mula naman sa mga manggagawang Pilipino sa labas ng bansa at paglago ng industriya ng business process outsourcing. Pero ayon din sa S&P, mababa ang GDP ng bansa kaya kailangang tutukan ang pagpapalago ng infrastruktura. Dito lamang Marso, tinanggap po ng Pilipinas ang kauna-unahang investment grade mula naman sa Fitch Ratings. Sa pamamagitan ng pag-akyat ng Pilipinas sa investment grade rating, magbubunsod ito ng pagdami ng investor sa bansa na siya lamang magbubukas para sa mas maraming trabaho at oportunidad sa pagnenegosyo. Kasabay ng pagdiriwang ngayong araw ng 20th World Press Freedom Day, nananatili pa rin na pinakadelikadong bansa para sa mga media ang Pilipinas. Base sa Committee to Protect Journalists na nakabase sa New York, nasa pangatlong pwesto pa rin ang Pilipinas sa mga bansang delikado para sa mga mamamahayag. Nanguna ho ang Iraq na sinundan naman ng Somalia, pangatlo ho ang Pilipinas. Ayon sa CPJ, sa kabila ng pagpupursigi ni Pangulong Noynoy Aquino para matigil na ang media killings sa bansa, nananatili pa rin na pangatlo sa pinakadelikadong lugar ang Pilipinas sa buong mundo yan para sa mga mamamahayag. Binigyan din pa ng CPJ na hanggang ngayon ay wala pa rin justisya sa mga napapaslang na miyembro ng media kung saan inihahalimbawa nito yung Maguindanao Massacre na 34 doon ang mga nasawing miyembro ho ng media. Ito na ang pang-apat na magkakasunod na taon na nanatili sa pangatlong pwesto pa rin ang Pilipinas. Noong sa 2013 Press Freedom Index ng Reporters Without Borders, nasa ika-147 ang ranggo ho ng Pilipinas mula sa 179 na mga bansa sa Southeast Asia na walang kalayaan ang mga taga-media. Nabawasan naman ang kabuang yaman ng Pangulong Noynoy Aquino batay sa 2012 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa pinakauling SALN, nasa 65,128,604 pesos ang kabuang net worth ng Pangulo na mas mababa ng 1,600 pesos sa naideklarang 65,130,264 pesos noong 2011. Ayon kay Deputy Presidential Spokesman Edwin Abigail Valte, ito ay dahil ibinenta ho ng Pangulo na yung kanyang 2005 model ng Ford Everest. Sa ngayon anya, isang sasakyan na lamang ang meron ho ang Pangulo at ito ay yung Toyota Land Cruiser na gamit niya sa mga biyahe. Una nang ipinagbili ang kontrobersyal na Porsche ho nito.
Walang nagbago sa mga pag-aaring lupain ng Pangulo sa Tarlac City, Capas at sa San Juan. Wala naman itong inilistang anumang pagkakautang, negosyo o iba pang kamag-anak na nagtatrabaho sa gobyerno ang Pangulo. Ano pa mga importanteng balitang dapat niyong malaman ngayong araw ay inyong mapapakinggan sa aming pong pagbabalik. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Si Benigno Bam Aquino po. Noong 1986 People Power, ang hamon ng panahon ay tapusin ang diktadura. Ngayong 2013, ang hamon ay tapusin na ang kahirapan. Lalong-lalo na para sa magsasakang naghihikahos at kailangan ng suporta ng gobyerno. Sisikapin ko na ang bawat pamilya may trabaho, negosyo, kumikita at umaasenso. Benigno Bam Aquino po para sa Senado. Paid for and by Benigno Bam Aquino, 446 EDSA Makati. Kahit mura para sa mga tao. Jack and Grille, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Grille, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Grille, numero 12 sa balota. Jack and Grille, kay Jack and Grille, ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Grille, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Sa mga kapwa ko magulang, ako si Nancy Binay. Upang maisaayos natin ang kinabukasan ng ating mga anak, hindi po sapat na sila'y mapag-aral at mapalaking malusog at malayo sa sakit. May ibang mga kailangan po tayong ayusin, gaya ng pagpapabalik ng mga pabrikang lumipat sa ibang bansa. Daan-libong trabaho na po ang nawala sa atin. Ibalik natin sa Pilipinas. Nancy Binay, Senadora, number 5 sa Balota. Paid for and by Nancy Binay, 8514 Kaong Street, San Antonio, Makati City. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Sa Mayo 13, bawat botante ay magpapasya kung sino ang magbibigay ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bayan. Mission 2013, Boboto Ako! Ang mas malawak at komprehensibong election coverage sa Mayo 13 ay hatid sa inyo ng network na may pinakamaraming number 1. RMN. Mission 2013, Boboto Ako! The RMN Election Coverage. Update sa mga botante, ang proseso ng pagboto, pagbibilang ng mga boto, lahat ay pwede niyong mapakinggan sa iisang coverage. Mission 2013, Boboto Ako! The RMN Election Coverage. Live via satellite. RMN News Nationwide. Tuloy ho sa mga balita natin ngayong umaga. Mission 2013, Boboto Ako! Kasama Badio Veras, kasama natin. Tuwing mga kasama, suportado po ng isang grupo ng mga Filipino-Chinese mula sa Chinese General Hospital si Team Pinoy Senatorial Benigno Bam Aquino. Ayon sa isang balita, inilathala ito sa Filipino-Chinese newspaper na World News. Si Bam ay tumatakbo sa platapormang magpapalakas sa mga pinakamaliliit na negosyo sa bansa, isang isyu na malapit po sa Chinese community. Layunin na nakababata Aquino na pinsang buo ni Pangulong Noynoy Aquino na tapusin ang kahirapan,
sa pamamagitan ng edukasyon at trabaho para sa lahat at suporta para sa mga maliliit na negosyo. Isa lang ang Filipino-Chinese community sa umahabang listahan ng mga bigating endorsers ni Bam Aquino, kasama ng US Pinoys for Good Governance, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, Movement for Good Governance, Urban Poor Associates, 10 Tribes of Davao City at maraming iba pa. Mission 2013. Boboto ako. Hindi suportado ho ng presidential sister na si Chris Aquino ang lahat ng mga nasa administration ticket ng kanyang kapatid na si Pangulong Noynoy Aquino. Ito ang kanyang inihayag sa kasagsagan ng pangangampanya nito sa mga kandidato ng Team Pinoy na si Chase Escudero at Grace Poe sa General Santos City kahapon. Kasama ni Chris ng grupo ni re-electionist Jensen Mayor Darlene Antonio Custodio na nag-ikot sa pamamagitan ng isang motorcade at nagpaunlak naman ng mga panayam sa iba't ibang local radio station. Sinabi ni Chris Aquino na nangako siya noon kay Escudero na maglalaan siya ng isang araw para sumama sa kampanya. Bukod kina Escudero at Poe, inendorso rin niya sina Alan Peter Cayetano, ang pinsan nitong si Bam Aquino at si Sunny Angara. Pero ayon kay Chris, hindi lahat ng nasa Team Pinoy ay susuportahan niya kahit pa gusto ng kanyang kuya na maka 12-0 ang Team Pinoy. Una nang inamin ni Chris na ikinampanya niya ang re-electionist na si Makati City Mayor Junjun Binay dahil kaibigan niya ito, ang anak ng leader ng kabilang partido. Pero nang tanungin kung iboboto ba niya si Nancy Binay ng una, tumanggi rin itong magbigay ng pahayag. Nananatiling positibo naman sa demokrasya ng Pilipinas, yan po ang pahayag ni Independent Senatorial Candidate Brother Eddie Villanueva. Kasabay ito ng pagdiriwang ng World Press Freedom Day ngayong taon. Nangako si Villanueva na itutulak sa pagbubukas ng 16th Congress ang aga ng pagpasa ng panukalang Freedom of Information Bill na pagbibigay ng transparency sa gobyerno. Ayon kay Villanueva, lubha ng matagal ang paghihintay na nasabing panukalang batas. Buhat po ng una itong inihain sa Kongreso noong 1900s. Hindi niya matarungan hindi lang para sa mga mamahayag kundi maging sa sambayan ng Pilipino kung may babasura pa ang FOI Bill sa 16th Congress. Pagdidin pa niya, matatag daw ang demokrasya ng isang bansa kung mababatid ang mga mahalaga impormasyon na dapat malaman ng mga Pilipino. Naniniwala din ang senatorial candidate ng FOI Bill ay magbibigay ng hustisya sa sambayanang Pilipino. Mission 2013. Boboto ako. RMN, RMN, RMN. Sa mga report naman natin ngayong umaga, ang mahigit 30 Pinoy repatriates mula sa Syria dadating ngayong araw. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report. 35 OFWs ang dadating sa bansa mamayang gabi matapos tuloy ang makatawid sa Syrian-Lebanese border. Alas 11 mamayang gabi dadating ang naturang repatriate sakay ng Qatar Airways. 123 pang OFWs ang nakatakda na rin umuwi ng Pilipinas mula Syria matapos na mabigyan ng exit visa ng Syrian Immigration. Inaayos na rin ng Philippine Embassy sa Beirut ang kanilang Lebanese transit visa at ang kanilang flight booking. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMA. Nationwide Mission 2013. Boboto ako. Isa pang senatoriable sa Team Pinoy pumalag din sa black propaganda. Kasama natin sa Mission 2013 si Grace Mariano. RMN Report. Pumalag na rin si Senator Antonio Sammy Trillanes III sa patuloy na kumakalat ng mapanirang propaganda na nag-uugnay sa kanya bilang isa sa may akda ng umano'y panukalang batas na naglalayong bawasan ang benepisyo ng mga retiradong sundalo at pulis at ang sweldong natatanggap ng mga guro. Naniniwala si Trillanes na ang nabanggit na black propaganda ay pinapakalat ng kanyang mga kalaban sa politika upang sirain ang tiwala sa kanya ng mga sundalo, pulis at guro. Dahil dito, inisa-isa ni Trillanes ang kanyang nagawa kung mapabuti ang kalagayan at kapakanan ng mga sundalo, pulis at guro. Pangunahin dito ang pagsusulong niya ng salary standardization law na nagtaas ang sahod ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno kabilang ang mga sundalo, pulis at guro. Si Trillanes din ang pangunahing reakda ng AFP Modernization Law na nagpalawig ng modernization program ng AFP upang tuluyang mapalakas ang sandatahan. Ilan pa sa mga panukala ni Trillanes na nagbigay benepisyo sa mga kawani ng AFP at PNP ay ang pagdaragdag ng quarters allowance, subsistence allowance at combat duty ng mga ito, kasama na rin ang pagsulong sa pagbayad ng back pay sa pensyon ng mga veterano
gobyerno at retiradong sundalo at pulis. Sinusulong din ni Trillanes ang pagtataas ng minimum salary grade ng mga pampublikong guro mula salary grade 10 patungong salary grade 20. Kaugnay nito, nananawagan si Senator Trillanes sa mga botante na maging mapanuri sa mga black propaganda at kilalaning mabuti ang mga tumatakbong kandidato. Kasama ko sa Senado para sa DSEXL 558, Grace Mariano, Tatak, RMN. Nationwide. At ako naman ho tayo sa Iloilo, ang kampo ng una Mayoral Tibet nakapagpiyansa sa kanyang tax evasion case. Sama natin sa balita para sa Mission 2013 si Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report. Balik na sa pangangampanya matapos na makapiyansa ang kampo ni Una Mayoral Tibet Romel Inyon sa 3 tax evasion cases nito. Umabot sa 60,000 piso binayad ng piyansa ni Inyon kung saan dastos kahapon ng hapon natanggap ng kampo nitong release order. Ayon sa kampo ni Inyon, illegal at immoral ang pag-serve ng warrant of arrest sa mga miyembro ng PNP Intelligence Section mula sa Kampo Krami noong Miyerkules ng gabi habang nagsasagawa ang grupo ni Inyon ng political sortie. Ayon pa sa kanila, ang pag-serve ng warrant of arrest para sa mga available na kaso katulad ng kay Inyon ay dapat gawin during office hours lamang. Daan-daang supporters naman ni Inyon ang nagpakita ng pagpapahalaga sa Mayoral Tibet sa Iloilo St. Paul's Hospital kung saan na-confine si Inyon dahil tumaas ang blood pressure nito at bumaba ang potassium level ng sinerbihan ng warrant of arrest. Magsasampa naman ng kaso ang kampo ni Inyon laban sa mga pulis na nag-serve ng warrant of arrest sa kanya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang bagong number 1 sa Metro Iloilo, Charm Gabileo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Final testing and sealing ho ng PICOS machine sa Cagayan de Oro pinaghahanda na. Kasama natin live Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Pinaghahandaan ngayon ng Commission on Elections ang final testing at sealing ng mga PICOS machines sa Cagayan de Oro City. Ang nasabing aktibidad ay isasagawa sa Mayo 9 sa lahat ng mga polling precincts sa lungsod. Sinabi ni City Comelec Officer Attorney Palmer Palamine na layunin nito masubukan ng mga PICOS machines kung wala ba itong mga aberya upang magawan kaagad ng solusyon. Pagkatapos ng sealing ay iwan na ang mga PICOS machines sa mga polling precincts at pababantayan ng maigi. Nasa lungsod na ngayon ang may tinatayang mahigit sa 300 PICOS machines na gagamitin sa halalan. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. RMN News. Mga kasama, binigyan po na 1 milyong pisong puhunang pangkabuhayan ng Department of Labor and Employment ang mga may kapansanan sa lalawigan ng Bulacan. Iginawa ng grant sa mga samahan ng mga persons with disabilities o PWD sa mga bayan ng Kalumpit, Pandi at Bukawi. Ilalan po ang pondo nagkakalaga ng 300 hanggang 500,000 pesos bawat grupo sa probisyon ng mga negosyo sa kariton o Nego Cart para sa mga members. Sa ilalim ng Nego Cart, bawat benepisyaryo ay makakuha ng vending cart, livelihood tools at mga raw materials na nagkakalaga ng 15,000 piso. RMN News Abroad. Sa Sudan, umakyat sa 60 minero ang pinaniniwalaang namatay matapos gumuho yung gold mine sa Darfur region. Nangyari yung insidente sa area ng Jebel Amir. Yan po'y sa kanlurang bahagi ng Darfur. Sinasabing Lunes pa nangyari ang pagguho ng minahan, ngunit ngayon lamang naiulat sa kinauukulan. Patuloy ang search and retrieval operation ng mga otoridad sa naturang site sa Darfur. At mga kasama live na live mula pa rin dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Kung nakinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Biyernes na, Mayo 3, 2013. Sa mga taga Zamboanga, susunod na dyan sila kasamang Joel Sanson at Hermie Ventura sa RMN News Diretso, Balitang Zamboanga sa DXRZ 900. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña at Buddy Obera. Dito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013 ang RMN Radyo mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak, alas 7:30 ng umaga. Tatak, RMN. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat